Okay, sound check, 1, 2. Open visor. Sound check. Okay, test. Test 1, 2. Alright. So, magmo-motor lang ako ngayon. Ito pala yung market dito sa lugar namin. At yung tinatawag na gate 2. Okay? So kung kakanan tayo dyan is papunta sa kampo ng 2ID. So ngayon makikita nyo dito na maluwag ang kalsada kasi ito ay after lunch. So ngayon, close visor natin. Close visor ngayon ng helmet. For testing. Still recording. I'm using a GoPro Hero 4 Silver. So dati may Hero 5 Silver tayo, but binenta natin yon. And now I'm using it Hero 4. I mean Hero 5 Black. So right now I'm using a Hero 4 Silver. Nag-downgrade tayo kumbaga. Now it's worth it pa rin ba until now for year 2023? Kaya na mag-decide kung worth it. Much better to watch this for 1080p resolution. Okay? Okay, try natin mabilis sa takbo kung yung sa air ba. Okay ba yung sa air? Kung hindi ba masyadong noise. Okay, I'm trying to open visor. So the difference of GoPro Hero 4 is wala siyang image stabilization. So ang mga Hero 5 up to latest right now is meron na siyang hyper smooth image stabilization. But ang Hero 4 is wala yan. So yun lang ang disadvantage niya. Pero pagdating naman sa audio quality, napansin ko kanina yung tinetest ko ito, internal microphone, I mean built-in microphone, ay magandang quality ng audio. Talagang napipick up niya lahat. Kahit yung malayo na sa lugar namin, still good sounds pa din. So tama nga yung sabi nila na maganda ang audio quality ng GoPro Hero 4. Okay, close visor again. So this is the URS, University of Rizal System, the main campus. Hindi ko lang alam kung may klase dito because it's Friday right now. Siguro may few student. Yan. So thank you dun sa pinagbilan natin ito ng GoPro. Nabili ko lang sa marketplace at taga Binangonan, Rizal. So shoutout sa'yo sir. So ito tinetest ko ngayon. Ito so, ako ngayon bali nag-setup ako kanina ng mga settings for the image, for the video quality. Nag-research tayo what is the best video settings for the GoPro Hero 4. Okay,
Bali may mga kasama na siyang I mean itong ano na to, out of the box itong ano natin, biniling. May mga kasama kasing accessories, may mga kasamang balis, total of 4 batteries, 64 GB SD card. So malaki na rin yun, mahaba-habang ano na rin. Ayan, medyo ano na, lumiwanag. I don't know in the video quality is what's the output. Malalaman natin yan mamaya pag pinanood natin ito. So ngayon ang lugar ko dito tayo sa Marilake, okay, home of the Kamote Riders. So bakit ko tinatawag na home of the Kamote Riders? So dahil marami dito nagkakamote. I mean hindi yung mga taga rito yung kamote, yung mga dayo. Kaya once na pupunta ka dito ng weekend, talagang better to secure your driving gears. Talagang defensive driving talagang gawin nyo. So maraming kamote rider dito nagkakarirahan, dito nagpapagalingan, you know that. Okay, so babalik na tayo, umikot lang ako. So ito yung Progetto. Okay, ito yung BNK. So sikat na sikat yan sa mga riders, BNK. Marami kasi ng mga restaurant dito nagsulputan na. Dati, alam nyo, dati ano lang yan, puro damo lang. Dito, ito mga bago to, mga bagong establishment. Ayan, Cafe Drive. So meron pa, ayan. And itong ano na to, yung Kabsat. Ito yung Kabsat, kilala na rin to, maraming mga riders na punta diyan. Pero sa amin as taga lokal dito sa Sampaloc Tanay, ano na lang yan, common na lang sa amin yan. Kumbaga hindi na ganun ka interesting yung mga ano dito, dahil sa daming restaurant, hindi mo na malaman kung saan kakain. Pare-parehas lang naman din ng mga menu, kapehan, pizza, bulalo, so mga ganun lang naman eh. Okay, still recording. May I check? Yan, still recording. Mukhang okay itong ano natin, motovlog gear. So ayun nga, balik tayo. Bakit GoPro ang pinili ko? GoPro Hero 4. Number 1 is napakamura ng mic adapter, napakamura ng accessories, napakamura ng battery. Okay, so better to invest lang to the original SD card, kasi ang GoPro talaga ay namimili yan ng SD card. Hanggat maaari original SD card ikabit mo, hindi pwede yung pipitsugin lang. Okay, mukhang uulan na, kailangan natin magmadali dahil hindi waterproof ang GoPro natin. Medyo madilim dito sa portion na to. Madali na ako, umulampat, mabasa ang aking camera. Kulay itim ang ulap. Alright, madali tayo. Medyo binibilis ako yung takbo ko ngayon. So hindi naman ganun super bilis katulad mga big bike motor vloggers. Tayo ay yung 110cc na Honda Beat lang ang gamit natin. Actually sabi nga ng iba 108cc lang daw ito. I don't know. If ever 108, it's okay for me. Dahil in terms of speed, mabilis tong Honda Beat. Ulan na, ang ulap nandyan na sarap. Kailangan ko magmadali. Nandiyan na yung ulan. Hindi pwede mabasa ang aking camera. Uwi na tayo. Alis na test lang natin.
Okay, wala siyang signal light. Ayan na, ang dilim na ng ulap. Nagbabadya malakas na ulan. Nakanti magmadali. Ilalabas ko na ang turbo. Ayan na. Oh, may tatawid. May nakatatawid natin. Panarin mo ako. Oh, thank you. Thank you, thank you. May lang kayo magsitawid. Wibod ako. Alright. Tawid, 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 tawid. Okay, ang ulap na sa likuran lang natin. Clear naman dito. Right. Padaan po. Yun. Pina-overtake tayo. Tara na. Alright. 80 kilometers. Okay, enough na yan. Hindi tayo pwede magkamote. Ay, nag-iingat pudpud ang ating gulong. At mahina rin ang ating preno. Kailangan natin saktong takbo lang. Takbong pangit lang tayo. Takbong pangit. Yeah, okay. Okay, dito na tayo.